Great. In this video, I will be scanning and charting my watch list and para lang ko kung anong dito yung matatanggalin ko na at anong i-retain ko using a multi-chart analysis starting from weekly down to hourly. Okay, kasi for the past couple of weeks, this January, parang natatalo tayo dahil nagbe-base lang tayo dun sa volume spread analysis. Okay, so madalas tayo na knock-out. Kaya we will look at the bigger picture. Tingnan natin kung worth it ba i-retain tong mga stocks na to. Okay? So, let's start off with ADPT. So, basically, ang system natin, starting from weekly, tingnan natin kung anong trend siya, saan yung key level support niya, and then, titignan natin sa daily din, tignan natin kung ano siya, uptrend ba din siya. So, let's see. Tapos tignan natin kung ano yung natin. Yung kung saan tayo mag-enter ng trade. Or is it worth trading this stock? Okay, let's start off with Adaptive Biotechnologies Corp. Okay guys, tayo? Trader. So, trader, buy and sell lang tayo. Hindi tayo long term, kagaya ng mga investors. So, kung di ito yung hanap nyo, this video is not for you. Okay? Pero you can stay para matuto rin tayo paano mag-trade yung mga traders. Okay, in this case, ano nakikita natin? We see high, lower high, lower high, lower high. And it indicates a what? Pakit-type na lang dyan sa baba. Yes, you're right. A downtrend. Okay, ngayon, tingnan, baka naman magre-reverse na siya. Okay. So, with that, tingnan natin yung supply and demand niya. So, tingnan natin pag nandito siya, ito yung kanyang demand area. Pag tumatama dyan, umaangat, pero, titingnan natin dito, ang lambot ang onti lang. Parang 2 points lang. 2 beses lang siya tumama doon. Let's put a horizontal line. Yan. So, ito yung kanyang demand zone or kanyang support. Tingnan natin sa daily. Yun. Sa daily time frame, pag tumatama siya dito sa demand zone na to, itong price na 4.06, most likely tumataas siya. Pero in this case, syempre may mga bumili nga dito, no? Kasi nga inisip nila, magba-bounce up na to dahil unahan na natin. Ano nangyari? Ayun, nagkalaglagan, nagkabentahan. Okay, yung iba tawag dito liquidation area. Okay, so for ibang videos na lang natin yan yung liquidation point na yun. Parang concept ng ng smart money concept. So pwede nyo rin na maaralin yun. Okay, so tawag dito liquidate. Tapos yan, umangat siya uli. At tignan natin sumunod ng mga araw. Binisita niya ba? Nag-antay ba sila? Hindi. Feeling nila, hindi, akit niyan. Okay, marami mga nag-hope dito sa mga area na to. Okay, and then nangyayari, nare-reject. Okay, without having to reach itong mga mga supply zone na to. Okay, so conviction natin? Ang week, okay, nandito siya, tingnan sa daily, tingnan natin. Tingnan na muna natin to. Tingnan natin.
Okay, nandito siya sa support area or sa kanyang demand area at pinagpakita ng VSA. Ito yung ginagamit ko volume spread analysis. So yung spread niya lumiliit, volume tumataas at nasa support siya. Tendency niyan is aakyat. So abangan natin bukas kung aakyat ba talaga. Okay, based from my experience, etong past few weeks, hindi siya umaakyat. Nangyayari itong na tinatagos pa siya dito. Ayan. Bago niya uli mangyari. Tumama uli dyan sa kanyang liquidation zone. Okay? So, tingnan natin naman sa hourly. Ang nangyari sa kanya. Hourly. Ito, dito green na. Tanggalin natin ito. Baka mo-confuse tayo. Okay. So, hourly chart natin, nangyari, nag-gap down siya. Gap down. Pababa. Nung nakita ng mga nandito, bili na tayo. Ayan, nagbilihan na. Tumaas. And I think, pwedeng mga big companies nagbilihan nito dahil medyo mataas yung volume niya in that particular hours. And yun nga, para ma-entice. Actually, yung ibang term naman, inducement. Type na natin yun. So, yung mga natutunan ko itong mga past few days inducement, liquidity or liquidity area. Yan. So tingnan natin kung tama tayo bukas kung tama ito yung ating thesis. Okay, will this go up or will this continue to go down? Okay, siguro magdedepende yan kung gaano kadami mga deceive nila dyan, nalilang nila. Okay, but as for me, pass muna tayo dyan. Observe muna tayo ng maganda-gandang setup. Tingnan natin kung gagamit tayo ng ng EMA 1030. See, it is below 10-day moving average. So, hindi natin bibili yan. Ang binibili natin, pag etong 10-day moving average is higher than itong ating 30-day moving average, bibili tayo doon. Tingnan natin sa MACD. How it look like. Mukha siyang, pataas na, pataas. Tingnan natin sa daily. No, it's not. Okay, so lang muna tayo dito. Observe. Okay, let's go to the next ADT. Okay, burin natin muna itong drawings natin para fresh eyes tayo. Okay, let's go to the weekly first. Weekly. Okay, MACD, tago ko na lang muna uli. Yan, okay, weekly. Ano nakikita natin? Tama. Guys, type. Ano nakita nyo? Uptrend, sideways. Yeah, generally, since 2021, downtrend siya. So, okay guys, there's a philosophy also na yung momentum. So, when the price is going down with high volume, it continues to go down. Okay, but again, ito nga, nakita na high, lower high, lower high. Nakakita tayo ng low, lower low. So definitely this is a downtrend. Okay.
Ayan, tingnan natin baka pwede tayo kumita dito sa downtrend area na to by drawing our demand zone or support. Ayan. Kung nire-respeto niya ba yung price na yan, yung 5.78 to. Okay. So, pag tumatama siya dyan, umaangat, tumatama, umaangat. Ito pababa, aangat kaya siya? Or is this a beginning of an uptrend? Okay. What do you think? Okay, ito yung previous support turn resistance. Guhitan na rin natin. Previous support and resistance. So, yan. So, medyo lumit yung kanyang mundo. Okay. So, natingnan natin sa daily. Okay. So, tingin nyo, bibili na ba tayo dito? O antayin natin tumama muna dito sa support niya. Adjust natin onte. Okay, what do you think, guys? Tingnan sa 1 hour. Okay. Downtrend, di ba? So, nag-gap down pa siya. Gap down, gap down. Series of gap down. So, pass muna tayo dyan. Ito guys, ito nakakatrap dito. Itong VSA ko, yan. Ang sabi ko sa VSA, pag yung spread maliit, then yung volume mo mataas, siya, pwedeng magre-reverse na yan. What happened? Gap down. Tingnan natin ulit susunod. Ito. Okay, ang taas ng volume, spread maliit, bili tayo dyan, tataas yan. What happened? Gap down na naman. And nag-gap down ulit. So, I'm done with this VSA. Baka may mali lang akong tinitignan. So, maybe, if you could, write in the comment section below kung ano yung tingin yung mali dito sa VSA strategy na to. Okay? So, bibili ba natin yan? Ayun, may space pa siya dito para bumaba. So, muna tayo dyan? No. It's a no-no. That could be a trap. Okay? So, yun lang muna. Itong dalawang stocks, medyo hahaba yung video natin. But I hope you get the idea, na titignan natin muna sa higher time frame para makita natin yung bigger picture if the stock is about to go up or has a potential to go up or medyo matagal-tagal pa siya bago umakyat. So, I'll be deleting this to my watch list dito sa Investa. Kaya, ayun guys. Kayo nga pala, are you using Investa or TradingView in your charting? So, please, type in the comment section below. Ito pwede tayo maglagay ng dito. Ng support. Okay. Again, what's the point? If, pababa pa lang siya. Hindi ang tagal pa yung bago umakyat. Ang tagal, ang haba. Ilang days siyang bago makakyat. Let's try this. Ang haba. Hindi. Mali. Not this one. Yung period. Guys, din tayo, meron tayong shot clock. Kumbaga sa basketball, we trade maximum siguro one week. Ito 79 bars 15 days, so 2 weeks. So yung kayo kung mahaba ang ganyang kahaba yung inyong pasensya, why not? Okay, ayan. Pero kung hindi naman, ibang shot clock ang gagamitin nyo. Okay, kasi ito guys, ito pwede tayo dito. Kunyari nakabili tayo sa nakabili tayo dito sa baba.
Nakabili tayo dito. Consolidate. Okay, kaya dito nakabili ka. Bullish engulfing. Pabili ka. Ano, bantay mo lang. Pagdating dito, bili ka uli. Umangat. Kasi hindi natin alam na magaganyan siya, di ba? So, ano pa pwede natin pag-monitor dyan? Tingnan natin yung itong 1030. Yan. And as long as the price is above 10-day moving average, okay tayo. Yan. Okay. So, yun lang. Fellow traders, I hope you learned something today. And, yun, mag-chart pa ako ng iba. Iiwalay na natin video siya dahil nga tagal 15 minutes na tayong nandito Okay, we'll do faster next time. Pasensya na guys, 5:36 AM ngayon dito sa Pilipinas. Okay. So guys, thank you and may the profits be with you all. Bye.